China aatake na nga ba sa Taiwan ngayong nakapalibot na po sila sa lupain ng Taiwan? Hello guys, what's up sa inyong lahat? Matinding usapin ito ngayon yung Taiwan against China. Ngayong napapaligiran po ang Taiwan ng mga kasundaluhan ng China, usap-usapan po. Maging ang Taiwan, mga opisyal, mga eksperto, mga magaling mag-analyze or mga political analyst at marami pa pong iba, mga sangkay, nagsasalita na itong China ay may gagawin nga daw or may posibleng gagawin. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil dito sa ating channel, mga sangkay, mga mahalagang paksa yung ating pinag-uusapan, mga kaganapan sa buong mundo. Kagaya nitong nangyayari ngayon sa Taiwan, 1.22 million na subscribers sa po tayo. Okay, kung gusto mo mapabilang sa mahigit 1 milyong mga subscribers, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon. Makikita nyo po sa ibaba ang subscribe button, sa baba mismo ng video na to. I-check nyo po, then click the subscribe. Click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Alright guys, sabi po dito, ayon daw po sa Taiwan, China is preparing for war. Sabi po ng former Taiwanese Navy Captain. Okay. Tayo din naman, mga sangkay, yun din po yung nakikita natin. Ang tanong natin dito, ang China nga ba, aatake na sa Taiwan ngayong nasa paligid na po sila ng Taiwan. Napapalibutan po nila ngayon yung Taiwan In Taiwan, a delicate peace looks a little more fragile. The self-governed island has a new leader, one China sees as a reckless separatist. For 2 days, Beijing tried to show the world how it could and would wage and win a war here. Grabe yung nila, no? Mga missile, tingnan nyo to, China po yan Tingnan nyo yan. How it could and would wage and win a war here. Yan yung pinagmamalaki ng, kumbaga, yan po yung bakit mayabang ang China? Dahil po may mga sila kagamitang pandigma. Diba? Kaya nga sa mga nagsasabi na, hindi gagawin ng China yan. Kasi wala naman silang kasaysayan sa pananakop ng bansa. Noon, totoo po yan, noon. Mahina sila noon Pero ngayon kasi ang China, malakas po sila. Malago silang bansa pagdating sa ekonomiya at sandatahan. Kaya nga po, ganun po sila kaangas ngayon sa Pilipinas. Maging po sa Western, binabanatan din po nila, di ba? Huwag kayong mangingialam sa amin. Ginaganon po nila kahit labag na po sa international. Kasi may kakayahan po silang pumalag This is Keelung, a naval base. The closest Beijing's aircraft got to Taiwan's coast was about 45 miles from here. Ito po, ano to? Warship ng Taiwan. Ki Ming-woo has seen decades of tension. To him, it feels like a farce. Do you think conflict with China is a real possibility? China is huge. Taiwan is just such a tiny place. Sabi po niya, ang China talagang napakalaki. Samantalang ang Taiwan napakaliit lamang. One lake in China is 10 times bigger than Taiwan. 10 times na mas malaki ang Taiwan daw. Ang China sa Taiwan. Do you think this land is of any benefit to them? But to Beijing, it is critical. Reunification inevitable. The latest drills, punishment for Taiwan talking about 2 separate countries. It is about more, though, than just vitriolic bluster. Buti nga may mga ganitong klase mga warship ang Taiwan Ayan po, kanila po yan, mga sangkay. Tayo kasi, lang ewan ko, mayroon ba tayong, ilan ba yung mga warship natin dito sa bansa? Mangilan-ngilan lang mga sangkay kasi lately lang naman po tayo nagpalago ng ating sandatahan kasi
ang pagkakalam ko, during Ferdinand E. Marcos, yun po yung time na malakas ang ating sandatahan. Marami po tayong warship noon, kaya nga hindi makapalag noon ng China. Hindi po sila basta-basta makapasok sa teritoryo natin. Dahil nga po, tayo ang nambobomba ng water cannon nung panahong yun. Papasok pa lang po sila, pinapasiritan na po ng water cannon. Kaya, occupied po natin yung buong West Philippine Sea. Kaya nga lang, after po ilang taon, mga sangkay, ng matapos po ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos, napabayaan po natin yan eh. Naging busy po ang lahat ng mga sundalo sa ginamit po sa mga kudita at kung ano-ano pa, not knowing na sinasakop na pala yung ibang mga lokasyon natin sa ating teritoryo. Vietnam, China, yan po sila. Tapos, mga sangkay, after ng Ferdinand Marcos regime, yung sandatahan po natin bumaba yung level. Hanggang sa sobrang pinakamababa na po tayo, mga sangkay. Hindi naman tayo ang pinakamababa sa buong mundo, mga sangkay. But I mean, hanggang umabot po tayo sa pinakamababang level ng sandatahan ng Pilipinas na wala na po tayo mga warship, wala na po tayo gaanong pandigma, mga kagamitan. Kaya nga po, ang pagkakaalam po natin na plano po itong pagpapalakas ng sandatahan panahon po ni Noynoy. Pero, nung panahon po ni Duterte, Noynoy ba o Gloria, mga sangkay? Basta, ganun. Pagdating po ni Duterte, dito po nagkaroon talaga ng mas grabing pambili ng mga kagamitang pandigma. Kaya nga lang, nung panahon ni Duterte, maka-Russia na rehime, di ba? Maka-Russia at maka-China. So usually or most of the times yung mga yun ang tumutulong kasi ang western mga sangkay medyo at that time tagilid tayo sa western kasi binabanat-banatan ni Duterte. Pagdating kay BBM lalo po mga sangkay mas lalong bumili ng maraming mga pandigma. 'Di ba nga po yung BrahMos missile galing po sa India, 'di ba? Binili po ng Pilipinas sa panahon po ni Bongbong Marcos. So, mas kailangan, kumbaga nakita po natin yung talagang wala po tayong laban Magagaling ang Pilipino. Ang problema po natin, wala tayong pandigma, di ba? So, tuloy natin to. There is definitely a sense here that if Beijing was to make a military move, it would be catastrophic. But there is also a kind of fatigue that seems to have set in, particularly among young people, a sort of collective roll of the eye every time the rhetorical cannons are fired. Back in the harbour, everyone's looking elsewhere, trying to tune out of chat about China. 对我自己而言，是因为大部分 After so many years of military exercises, people have just become used to it, and they don't think Chill lang sila no? Hindi sila yung tipong yung mga Taiwanese, hindi po sila kinakabahan sa ginagawa po ngayon ng China. China will actually attack. 就是完全就没有。 I'm more worried about China influencing and infiltrating Taiwan. Diba? Wala silang Kaya pala sinasabi yan ng mga kababayan po natin dyan na hindi kami takot. Okay naman kami dito. Tayong nasa labas mga sangkay, tayo po yung natatakot. Politics than I am about war. But the US says Beijing may be on track to be ready to attack Taiwan. Ayon daw po sa US, itong Beijing, itong China, ready daw po na atakin ang By Taiwan. 2027. Do you think that 2027. Beijing is preparing for war? Certainly, yes. China is preparing for war. Based on the number of military ships and the hiring of new recruits, it's all for self-defense and Taiwan. So, Conflict totoo nga looks mga sangkay. Ang Taiwan ay nagre-ready po ngayon sa anumang posibilidad na pag-atake na gagawin ng China. very costly and risky for Beijing right now, though. It may well opt to just squeeze this island rather than seize it. Pero alam nyo, mga sangkay, kapag nangyari po itong pag-atake ng ng China sa Taiwan, tingin nyo ba madadamay po ang Pilipinas talaga? Malapit po tayo, sobrang lapit lang po natin sa Taiwan. Tingin nyo ba, posible nga bang madamay po tayo sa digmaan na ito?
I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po ako isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga pampagood vibes na vlog, mga lakad po natin. Makikita nyo po yung mga nakakasama ko dito. So, i-subscribe nyo po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.